Kamusta mga Kapinoms TV? Sa unang tingin, sino ba naman ang magdududa sa isang makulay, makintab at mukhang masarap na prutas? Makikita mo sa palengke, makikita mo sa bakuran, minsan pa nga, libre mo lang napipitas sa kalsada. Pero ang hindi alam ng marami, may ilang prutas na kapag kinain ng mali o kinain ng maling tao, ay maaaring magdulot ng seryosong problema sa kalusugan. At take note, hindi ito haka-haka lang. May mga medical journals, clinical case reports, at toxicology studies na nagpapatunay sa mga panganib na ito. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 prutas sa Pilipinas na mukhang masarap pero may dalang panganib sa kalusugan. Handa ka na ba? Simulan na natin. Number 10, Balimbing, Star Fruit. Kilalang kilala ang balimbing sa hugis nitong parang bituin kapag hiniwa, maasim, minsan matamis at paboritong isawsaw sa asin. Ang presyo nito ay 40 pesos hanggang 80 pesos kada kilo sa mga lokal na palengke. Pero narito ang hindi alam ng marami. Ang balimbing ay may mataas na oxalic acid at isang neurotoxin na tinatawag na karambaksin. Ayon sa mga pag-aaral na nailathala sa mga nephrology journals tulad ng American Journal of Kidney Diseases at Clinical Nephrology, ang mga taong may chronic kidney disease o CKD ay hindi kayang ilabas ang karambaksin sa kanilang katawan. Kapag nakain nila ito, maaaring maranasan ang paulit-ulit na hiccups, pagsusuka, mental confusion, seizures, at sa malalang kaso, maaaring humantong sa pagkasawi. May documented cases pa sa Brazil at Asia kung saan kahit isang baso lang ng star fruit juice ang nagdulot ng neurological symptoms sa mga pasyenteng may problema sa bato. Mahalagang paalala, kung ikaw ay may sakit sa bato o hindi sigurado sa kondisyon ng iyong kidneys, mas mabuting umiwas sa balimbing. Sa mga malulusog na tao, karaniwan itong safe. Pero huwag sosobra dahil ang lahat ng sobra ay masama. Number 9, Hilaw na sampalok, unripe tamarind. Sino ang hindi matatakam sa hilaw na sampalok na may asin o bagoong? Ang presyo nito ay karaniwang nasa 20 pesos hanggang 50 pesos kada tumpok. Pero ang sobrang pagkain nito ay may epekto. Ang hilaw na sampalok ay mataas sa tartaric acid at iba pang organic acids. Ayon sa mga pag-aaral sa gastroenterology, ang labis na acidity ay maaaring magdulot ng gastritis, magpairita sa lining ng tiyan, at magpalala ng acid reflux. Bukod pa rito, ayon sa dental health research, sa sobrang asim ay maaaring makasira ng tooth enamel lalo na kung madalas kainin nang hindi nagmumumog o nagsisipilyo pagkatapos. May ilang pag-aaral din na nagpapakita na ang tamarind ay maaaring makaapekto sa blood sugar levels kaya ang mga may diabetes ay kailangan mag-ingat sa dami ng kinakain. Tandaan, hindi masama ang sampalok. Pero kapag araw-araw at sobra ang dami, doon nagsisimula ang problema. Number 8, Kamyas, Bilimbi. Ang kamyas ay mukhang harmless, maliit, maasim, karaniwang libre sa bakuran. Mabibili ito sa halagang 10 pesos hanggang 30 pesos kada tumpok. Pero ang kamyas ay may napakataas na oxalate content. Ayon sa mga clinical case reports sa Pilipinas at India, may mga pasyente na uminom ng concentrated kamyas juice bilang natural remedy para sa kolesterol at nauwi sa acute kidney injury. Ang sobrang oxalate ay maaaring magdulot ng pagbuo ng kidney stones, pagbara sa kidney tubules, at biglaang paghina ng kidney function. May mga documented hospital cases kung saan kailangan pang i-dialysis ang pasyente matapos uminom ng sobrang daming kamyas extract. Huwag basta maniwala sa mga natural cure online. Hindi porkit natural ay automatic na safe. Number 7, Duhat, Java Plum. Makintab na kulay ube, nakakaitim ng dila at sobrang sarap kapag in season. Mabibili mo ito sa halagang 100 pesos hanggang 250 pesos kada kilo. Ang duhat ay mayaman sa antioxidants at vitamin C. Sa katamtamang dami, healthy ito. Pero kapag nasobrahan, ang balat nito ay mataas sa tannins. Ayon sa nutrition research, ang sobrang tannins ay maaaring magdulot ng constipation,
makaapekto sa iron absorption, at magpalala ng iron deficiency anemia kapag sobra. Ibig sabihin, kung araw-araw at marami ang kinakain, maaaring makaapekto ito sa nutrient absorption ng katawan. Tandaan, moderation is key. Number 6, aratiles, munting cherries sa kalsada. Ang aratiles ay paborito ng mga bata. Maliit, pula at mukhang imported na cherry. Karaniwan pa itong libre sa gilid ng kalsada at dito nagsisimula ang problema. Ang aratiles mismo ay generally safe kainin. Pero ayon sa environmental health studies, ang mga prutas na tumutubo malapit sa kalsada ay maaaring sumipsip ng heavy metals tulad ng lead mula sa polusyon, kapitan ng bakterya mula sa alikabok at maruming tubig, at magdulot ng diarrhea kapag hindi nahugasan na maayos. Ang mga bata, dahil mas sensitibo ang kanilang katawan sa lead exposure, ay mas nasa panganib kapag madalas kumain ng hindi nahuhugasang prutas sa kalsada. Kung pipitas man, siguraduhin malayo sa highway, hugasan ng mabuti, at iwasan kung hindi sigurado sa kalinisan ng paligid. Number 5. Buto ng bayabas, guava seeds. Ang bayabas ay kilalang healthy, mayaman sa vitamin C at good for immunity. Karaniwan itong mabibili sa presyong 60 pesos hanggang 120 pesos kada kilo. Pero may isang bahagi ng bayabas na maaaring magdulot ng problema, ang mga buto nito. Ang mga buto ng bayabas ay hindi natutunaw sa tiyan. Sa karamihan ng tao, normal lang itong nailalabas. Pero ayon sa ilang surgical case reports at gastroenterology literature, may mga pagkakataon na ang mga maliliit at matitigas na buto ay maaaring magdulot ng matinding constipation, mag-ipon sa bituka kung mahina ang bowel movement, at posibleng mag-trigger ng obstruction sa sensitibong bituka. May matagal ng paniniwala na maaari itong magdulot ng appendicitis. Ayon sa medical studies, bihira man may mga kaso kung saan may natagpo ang buto sa appendix ng pasyente na inoperahan dahil sa pamamaga. Hindi ibig sabihin bawal ang bayabas, pero kung may history ka ng constipation o digestive problems, mas mabuting nguyain na mabuti o alisin ang sobrang buto. Number 4. Bunga, areca nut. Sa maraming probinsya, bahagi ito ng kultura. Ginagamit sa nganga o betel nut chewing. Mabibili mo ito ng 2 pesos hanggang 5 pesos kada piraso. Pero ayon sa World Health Organization o WHO at International Agency for Research on Cancer, ang pagnguya ng areca nut ay classified bilang Group 1 carcinogen. Ibig sabihin, may sapat na ebidensya na ito ay nagdudulot ng cancer sa tao. Ang bunga ay may sangkap na arecolin, isang alkaloid na nakaka-addict, nakakasira ng gilagid, nakakapagpalapot at nagpapaputi ng lining ng bibig o oral submucous fibrosis at direktang iniuugnay sa oral cancer. Ayon sa Global Cancer Data, mataas ang kaso ng oral cancer sa mga bansang laganap ang pagnguya ng betel nut. Hindi ito simpleng pampalipas oras. Ito ay isang health risk na dokumentado ng international health organizations. Number 3. Tuba-tuba, Jatropha. Ang tuba-tuba ay madaling mapagkamalan. Mukhang maliit na nuts, minsan berde, minsan dilaw o kayumanggi kapag hinog. Karaniwang ginagamit bilang bakod sa probinsya. Libre, ligaw, pero ayon sa toxicology research, ang Jatropha carcass ay naglalaman ng corsin, isang resin-like toxin, pati na rin ng porbol esters. Kapag nakain, lalo na ng bata, maaaring magdulot ng nasusunog na pakiramdam sa lalamunan, matinding pagsusuka, severe diarrhea, pagbagsak ng blood pressure, at dehydration. May mga documented poisoning cases sa Asia at Africa kung saan mga bata ang nagkakomplikasyon matapos mapagkamalang edible nuts ang buto nito. Kahit ilang buto lang, maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon. Ito ay hindi pagkain. Ito ay ornamental at industrial plant. Number 2. Pongpong. Matatagpuan ito sa mga coastal areas. Mukhang hilaw na mangga o maliit na nyog. Nakakaakit tignan. Pero ang hindi alam ng marami,
Isa pala ito sa pinakamalason na natural na puno sa rehiyon. Ang scientific name nito ay Cerbera odolam. Ayon sa toxicology studies at forensic reports, naglalaman ito ng cerberin, isang cardiac glycoside. Ang cerberin ay nakakaistorbo sa electrical activity ng puso, maaaring magdulot ng arrhythmia, at maaaring huminto ang tibok ng puso. Sa ilang bansa sa Asia, ito ay naitala bilang sanhi ng maraming kaso ng komplikasyon dahil sa maling paggamit. Babala, wag na wag itong subukan tikman. Hindi ito binibenta sa merkado dahil sa taglay nitong lason. Number 1. Pagkaing ahas, castor bean. Ito ang numero 1 sa listahan. Mukhang maganda, may marbling pattern ng buto, parang disenyo ng art. Pero sa likod ng itsura nito ay isa sa pinakamapanganib na natural toxin sa mundo. Ang halaman na ito ay Ricinus communis. Ang buto nito ay naglalaman ng ricin. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention at Toxicology Literature, ang ricin ay pumipigil sa paggawa ng protein sa loob ng cells, nagdudulot ng organ failure, walang specific antidote, at kahit maliit na dami ay maaaring magdulot ng matinding pagkalason kapag ninguya. May mga global poisoning cases na naitala kung saan ilang buto lang ang nagdulot ng malubhang sintomas sa loob ng 24 hanggang 72 oras. Munting paalala, ang mga bata ang pinakananganganib dahil sa itsura nitong parang candy o beans. Ito ay hindi pagkain. Ito ay industrial plant na ginagamit sa paggawa ng castor oil. Pero ang raw seeds ay lubhang delikado. At iyon nga mga Kapinoms TV, ang 10 prutas na mukhang masarap pero may dalang panganib pala kapag hindi ka nag-ingat. Hindi natin ginawa ang video na ito para katakutan ang pagkain, kundi para mas maging mapanuri at responsable tayo sa bawat sinusubo natin. Tandaan, hindi lahat ng natural ay otomatikong ligtas. Minsan, ang problema ay hindi sa prutas, kundi sa dami, paraan ng pagkain o sa kondisyon ng ating katawan. Masarap kumain, masarap mag-explore ng iba't ibang prutas, pero mas mahalaga ang kaalaman at pag-iingat. Bago tayo magtapos, gusto ko munang itanong sa inyo, alin sa mga prutas sa listahan ang pinaka nagulat ka na may ganitong panganib? May nakain ka na ba dati sa mga ito nang hindi mo alam ang posibleng epekto? Sa tingin mo, ano pang ibang prutas ang dapat nating isama sa susunod na video? I-comment mo sa baba ang sagot mo para mapag-usapan natin yan. Kung may natutunan ka, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa ating channel at i-share ang video na ito sa pamilya at kaibigan, lalo na sa mga bata at matatanda sa inyong bahay. Dahil ang tamang impormasyon ay maaaring maging proteksyon. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.